oras ng makihula, makisaya at manalo ng papremyo dito sa Family Feud. Please welcome our host, ang ating kapuso, Dingdong Dantes. Puso, punong-puno po ng ang episode natin ngayon. Pinaka-aabangang bardagulan ng pinaka-mahuhusay na professional volleyball players dito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo, ang Isa lang po ang prediction ko. Uulan ng saya at babaha ng papremyo ngayong gabi dahil dito po sa Family Feud. Wow naman. And speaking of panalo, tawagin na natin ang mga maglalaro mula sa PVL All-Filipino Champions. Ito na po, tawagin natin ang Cool Smashers. Ang opposite hitter mula Quezon City, Michelle Gumabao. Middle blocker mula Marikina City, Bea De Leon. Ito naman, opposite hitter from Lubao, Pampanga, Tots Carlos. At ang kanilang team captain, ang pride ng San Juan, Batangas, the Phenom, Eliza Valdez. Ito naman, ang kabilang team, ang kalaban nila, ang Flying Titans. Outside hitter from Manila, Desiree Cheng. Outside hitter from Angono Rizal, Regine Arocha. Outside hitter from Katmon, Cebu, Isa Molde. At ang kanilang team captain, setter for Minglanilla, Cebu, Dina Wong. Ayan na po. Kompleto na manlalaro ngayon. Dito muna tayo sa champions ng Cool Smashers at ang kanilang team captain, one of the greatest Filipino volleyball players of all time with 8 PVL titles, 3 PVL MVPs, and 8 Best Outside Hitter Awards. Eliza Valdez, hello. Hi, Kuya. Hi, kamusta? Okay lang po. Doing well. We started training after our break then, after the conference. So, That's good to know. That's good to know. Nabanggit mo yung training eh. Champion kayo. Siyempre, sa PVL, dito ba sa tingin mo magcha-champion din kayo? Alam niyo po, simulan na natin kasi baka hindi kami sure dito. Ayun tayo eh. Si Michelle, naglaro na. Si Yes. Tots, naglaro na. Yes. Bea, ano ba mga tips na binigay sa nila Michelle tsaka to? Bakit po bait po kasi nila, wala po silang sinabi sa akin. Anyway, good luck, Cool Smashers. Alright, dito na tayo. Lilipad naman tayo sa runners-up. Of course, ang ating Flying Titans, led by social media superstar and businesswoman, Dina Wong. Hey, Dina. Dina, babawi ba kayo? Ngayon ba yung panahon ng pagbabawi nyo? Siguro naman po. Ate Lai, baka naman po, panalo muna kami ngayon. Good luck po, Flying Titans. Palagpakan naman natin ang Flying Titans. Sino kaya mananalo ng 200,000 pesos? Alamin na kagad natin. Ang sabi ng survey, battle ng dalawang atenista, Eliza and Dina. Let's play Family Feud. Come on.
Ito na po. Here's your first question. Top 6 answers are on the board. Ano ang karaniwang ginagawa ng estudyanteng hindi nakikinig sa teacher? Go! Lai. Nakakatulog. Nakakatulog. Nung college, ganun kami. Hindi, kaya My siyempre, nung experience. college, di ba, nagte-training kayo. Yes. Sa classroom ba nakakatulog ka? Nang patago. Survey says... Meron. Dina, pwede pa. Ano ang karaniwang ginagawa ng estudyanteng hindi nakikinig sa teacher? Nagsuscroll ng social media. Survey says... Mas pataas si Lai. Lai, pass your throw. Play! Okay, let's play round 1. Come on. Cool Smashers. Rods. Karaniwang ginagawa ng estudyanteng hindi nakikinig sa teacher. Nakikipagkwentuhan sa classmate. Top answer, top answer. Kwentuhan. Kaya, karaniwang ginagawa ng estudyanteng hindi nakikinig sa teacher. By experience po, kumakain po. Survey says... Wala. Ginagawa namin lahat yun eh. Michelle, karaniwang ginagawa ng estudyanteng hindi nakikinig sa teacher. Nagdo-drawing. Gawain ko yung drawing. Kahit na gaano ka pangit, basta drawing ka na ng drawing, di ba? Doodling. heart, di ba? Mga heart-to-heart, oo, di ba? Doodling. Right. Karaniwang ginagawa ng estudyanteng hindi nakikinig sa teacher. Based on experience, may tinatapos pang ibang schoolwork para sa ibang subject. Parang cramming ka para sa susunod na klase. O baka may exam ka, di ba? Nag-aaral pa. Nag-aaral, yes. May ginagawa para sa ibang subject. Time to huddle, time to huddle. Alright, Tots, ano pa kaya? Tulala. Sino kaya iniisip pag nakatulala? Kung anong kakainin Si Kyle ba? Si Kyle? Tulala! Uy! Wala. Flying Titans. Des? Des? May dalawa ba? Ano kaya? Oh, Des. Karaniwang ginagawa ng estudyante hindi nakikinig sa teacher. Ano? Yeah, I think nagre-review sa ibang Nagre-review? subject. Eugene, ano kaya? Iniisip si crush? Iniisip si crush? Dami niyong crush. Tinetext si crush. Tinetext si crush. Lahat si crush. Dina, ito ulitin ko ha. Karaniwang ginagawa ng estudyanteng hindi nakikinig sa teacher. Ano kaya? You have 3 seconds. 3 seconds. Nag-music. Nakikinig ng music. Oh, nakikinig sa music. Pag tama to, makukuha nila ang first round. Nandyan ba ang makinig sa music? Dalawa to. Let's see kung ano yung hindi pa nakukuha. Everybody, number 6, please. Number 4. Naglalaro ng games. Lahat gamit ang cellphone. Anyway, na-smash agad ng Cool Smashers ang round 1. Meron silang 79 points. Pero abangan nyo ang Flying Titans dahil ako. Ituloy na natin ang exciting na laban ng mga idol nating professional volleyball players so far. Ang Cool Smashers pa lang ang nakaka-score ng 79 points. Kaya ang mag-aharap naman ngayon, ito former teammates sa UP Fighting Maroons. Tots Carlos and Isa Molde. Let's play round 2. Ladies, good luck. Ito na ang tanong. Top 7 answers are on the board. Magbigay ng dahilan kung bakit namumula ang muka ng tao. Tots. Kinikilig. Kinikilig. Kailan ka pa huling kinilig? Araw-araw. Everyday. Yan. Yan na. Kanina lang. Yan ang sagot. Sabi ni Tots, kinikilig. Oh, yeah. Magbigay ng dahilan kung bakit namumula ang mukha ng isang tao, Isa. Umiiyak. Oh, umiiyak. Iyakin kasi ako. Guys, nandyan ba ang umiiyak? Tots, pass or play? Play. Alright, let's play round 2. Come on, Tots. Kaya, magbigay ng dahilan kung bakit namumula ang mukha ng tao. Mainit. Lalo na siguro yung beach volleyball, di ba? Sobrang init lang. Yes. Survey says...
Michelle, dahilan kung bakit namumula ang mukha ng isang tao. Maanghang. Yung kinain. Akala ko siya yung maanghang. Okay ba yun? Nandyan ba ang maanghang? Wala. Lai, magbigay ng dahilan kung bakit namumula ang mukha ng tao. Oh my gosh. Kasi nasuntok siya. Pwede. Nasampal, volleyball player. Survey says, wala. Okay, time to huddle. Tots, kailangan mo comment to. Magbigay ng dahilan kung bakit namumula ang mukha ng tao. Galit. Wow. Okay, nandyan ba? Nagagalit. Okay pa, buhay pa. Bea, magbigay ng dahilan kung bakit namumula ang mukha ng tao. Pinapawisan. Pinapawisan. Nandyan ba yung pinapawisan? Same yan. Hahabol na! Hahabol na! Yes! Game! Alright. Ang dami pa nito. Magbigay ng dahilan kung ba't namumula ang mukha ng tao. Sobrang saya. Pwede! Eugene? Naglagay ng blush on. Naglagay ng blush on. Isa? Allergy. Allergy. Interesting. Dina, isang tamang sagot lang. Magbigay ng dahilan kung bakit namumula ang mukha ng tao. May sakit. May sakit. Wala. Nandyan pa ang may sakit. Namumutla ako kung may sakit. Oh, yeah. Let's see. Ano yung tatlong hindi pa nakukuha? Number 4, please. Makeup. Natin. Blush on. Number 3. Nagba-blush. Finally, number 2. Sa wakas, may points na yung dalawang teams. Ang ganda ng laban. The Cool Smashers 79, Flying Titans naman may 42. Ang tanong, sinong team kaya ang hahakot ng double points round kasi susunod na po yan. Kaya dyan lang po kayo at magbabalik agad ang Family Feud. Nanunod pa rin kayo ng Family Feud. Naglalaro po ang pinakasikat at pinakamagagaling na professional volleyball players natin sa Pilipinas. Wow! Dito lang po yan sa Family Feud. At konting recap muna, no? Kasi bale, on the third round ngayon, ang Cool Smashers ay may 79 points na. Samantalang naghahabol po ang Flying Titans na may 42 points at ang susunod po na magtatapat. It's Regine and Bea. Let's play round 3. Good luck. Double points round na ito. Top 6 answers are on the board. And here's your question. Alright, sa tanong na ito, pwedeng totoo, pwedeng fictional, pwedeng local, or pwedeng foreigner. No? Alright. Magbigay ng kilalang tao na may James sa kanyang full name. Go! Regine. James Reid. Tingin niyo ba nandiyan si James Reid? Survey says... Regine, since top answer to, pass or play? Play po. Kaya, balik na tayo. Alright, Bess, kamusta yung injury mo? Fully recovered na? Hindi pa po ako fully recovered, but getting there na po. Getting there? Yeah. Oh, yeah. Praying for your speedy recovery, thank yeah? you po. Sana makalaro ka very, very soon. Thank you po. Alright, Bess. Ito, again, pwedeng fictional, pwedeng local, pwedeng foreigner. Magbigay ng kilalang tao na may James sa kanyang full name. James Bond. Nandyan po ba ang James Bond? 1 and 2. Dina. Again, pwedeng real, fictional, local, foreign. Magbigay ng taong may kilalang James sa kanyang full name. LeBron James. Siyempre, si LeBron James, mawawala ba dyan? Survey says... Isa. Pwedeng real, fictional, pwedeng foreign, pwedeng local. Magbigay ng isang tao na may James sa pangalan niya. James! Ay, naabutan tayo. Regine, back to you. Di bale, meron pa tayong two tries. Regine, again, pwedeng real, fictional, local, foreign, tao na may James sa kanyang full name. Sino kaya? Sige lang. Kaya mo yan. Kaya mo yan, Regine. Two smashers go. Yes, back to you. One last. James Yap.
Survey says... Yep. Yep, it's there. Yep, it's there. Dina, sino pa kaya? James and the Giant Peach. Children's book. Oh, yun. Hanip naman. Talaga, naalala pa niya yun. Survey says... Wala. All right, Cool Smashers. Okay, this is your chance to steal, Michelle. May pangalan na James. Pwedeng local, pwedeng foreign, pwedeng fictional, pwedeng totoo. Wala! James Corden. Alright, Bea, sino ba? James Potter. Hindi niyo alam na ba? James Potter? Harry James Potter. Oh, si Harry Potter, yun yung middle name niya. I think so. I'm not so sure. Tots, ano kaya? Saint James. Oh. Lai, pwedeng totoo, fictional, local, foreign. Bigyan mo ako ng tao na may pangalan na James sa kanyang full. Alam mo, dahil may experience dito si Tots, talaga nakadalawang beses siya, we'll go for St. James. Alright, good bet, good bet. Sana marinig ni St. James ang inyong panalangin. Nandiyan pa po si St. James. Eliza, aalamin natin mamaya yan sa pagbabalik ng Family Feud. Welcome back to Family Feud. Napapanood po tayo all over the world via the Kapuso stream on YouTube. Kaya hello sa mga nakatutok sa ating live stream, pati na rin sa Facebook. Thank you for always watching us. So, kanina tinanong natin yung Cool Smashers. So, pwedeng pangalan na may James sa kanyang full name. At ang kanilang sagot ay si St. James. Pag tama sagot nila, makukuha nila ang naipong puntos ng ating Flying Titans, almost 200 points. So alamin natin ang sabi ng survey kay St. James. Tingnan natin. Number 6. James Taylor. And finally, number 5. After 3 rounds, ito na ang ating score. Naghahabol ang Cool Smashers with 79 points habang lumalamang ang Flying Titans with 226. Ito na, this is our last head-to-head battle. Nako, bakbakan ng dalawang Lasallians, Michelle and Dez. Let's play round 4. Ladies, good luck. Triple points na tayo. Top 4 answers are on the board. Here's your question. Isa kang street vendor. Tapos, may lumapit sa'yo at nagsabing, pwede mo magtanong, ano kaya ang itatanong niya? Michelle. Saan yung tindahan? Saan ang tindahan? Oh. Yes. Isa kang street vendor. Tapos may lumapit sa'yo at nagsabing, pwede magtanong, ano kaya ang itatanong niya? Saan pwede magbenta? Tignan natin, nandiyan ba saan pwedeng ibenta? Wala rin. Alright. Lai, ano kaya to? Magkano po yung tinda nyo? Magkano po ang tinda nyo? Pwede pa. Dina, pwede pa. Again, isa kang street vendor, tapos may lumapit sa'yo. Sabi, Dina, pwede mo magtanong? Ano kaya itatanong niya? Pwede magtanong? Alam nyo, parang fresh na fresh kayo sa philosophy class. Grabe yung philo classes natin, Deans. Okay. Pwede ba magtanong? Wala. Lai, pass or play for this round, final round. Play. All right, Michelle. Michelle, good luck. Tots. Ano na to? Okay, ikaw yung street vendor. May lumapit sa'yo, sabi, pwede ba magtanong? Ano kaya tatanungin ko? Magtatanong ng direksyon. Survey says... Bea, ano kaya to? Ano po to? Ano ito? Ano po ito? Paano niya malaman kung ano tinitinda niya? Michelle, ano kaya yan? Pwede take out? Pwede take out. Survey says, wala. Flying Titans, time to huddle. Eliza. Okay,
street vendor, tapos ako lalapit. Pwede ba magtanong? Pwede magtanong? Anong kaya yung tatanong ko? May tinatanong ko kung kilala niya yung taong to. Something like that. Parang may hinahanap eh, no? Kilala niyo po ba? Kilala niyo po ba ito? Sabi ni Eliza. Survey says... Flying Titans, tingin nyo, pag mali kayo dito, mapupunta sa kanila lahat ng puntos at mananalo sila. So you have to get this right. Dalawa pa naman ito eh. So malaki pa yung chance. Des, again, isa kang street vendor, may lumapit sa'yo. Pwede ba magtanong, ano kaya itatanong mo? May sukli po ba kayo? May pano, nagpapabreak ng pera. May panukli po ba kayo? Pwede pa bariya, parang gano'n. Regine. Yung din yun sa akin, ang papabarya. Papabariya, sabi ni Regine. Isa. Masarap po ba yan? Pwede yan, Bel! Bel, Dina, perfect yun, for the win. Bel! Yun talaga. Kailangan makuha mo. Dalawa naman to eh. Kahit isa lang sa dalawang yan, ano kaya? Pag may nagsabing pwede magtanong, ano kaya ang itatanong niya? I'll go with sila Ate Des and Reg. May bariya ba or panukli? May barya ba kayo o may panukli? Tignan po natin, ang sabi po nila ay barya lang po. Pwede ba magpabarya? Survey says... Ano yung hindi pa nakukuha number 4, please? Number 3. Anyway, ang ating final score, Cool Smashers 316 points, Flying Titans 226. Thank you very much, Flying Titans. Napakahusay. Thank you very much. Thank you. Thank you po! Salamat, Dina. Siyempre, nag-uwi pa rin po sila ng 50,000 pesos. And of course, ating Cool Smashers, nanalo po sila ng 100,000 na pwede nating doble sa taas money. May final round pa tayo, Alay. So, sino ang dalawa maglalaro sa taas money? Tots and Michelle. Alright, it's gonna be Tots and Michelle. Makuha po kaya nila additional 100,000 pesos. Malala. Nagbabalik po ang masayang episode ng Family Feud. Kasama natin si Michelle ng Cool Smashers. Champion na sa volleyball, champion pa sa Family Feud. Sana! Kanina, nanalo na sila ng 100,000 pesos, pero mas masaya kung doblehin natin at makapag-uwi sila ng total na... At tatanggap din ng 20,000 ang napiling charity. Michelle, ano bang napili niyo? Ang napili po namin ay ang Ribisco Foundation Incorporated. Congratulations sa inyo. Meron po kayong 20,000 mula sa ating winning team. Anyway, si Tots ngayon nag-aantay. Nag-aabang siya sa waiting area sa likod. That's why it's time for Fast Money, Michelle. You know the drill. Good luck. Yes. Give me 20 seconds on the clock. So, ang niyog daw ay Tree of Life. Anong parte ng punong niyog ang nagamit niyo na sa bahay? Go. Yung balat. Tagalog word na pang-describe sa ilong ng tao. Malapad. Sport na ang gamit ay maliit na bola. Tennis. Bukod sa leon, pwede kang lapain ng anong hayop. Tigre. Magbigay ng isang blood type. O. Let's go, Michelle! Ang nyog daw ay Tree of Life. Anong parte ng puno ng nyog ang nagamit nyo na sa bahay mo? Sabi mo? Balat or husk? Balat. Yung balat. Balat, yes. Referring to yung yung bunot. Diba? Yung bunot. Sige. Nandiyan ba ang bunot? Bale. Saan kayo nakatira? Tagalog word na pang-describe sa ilong ng tao. Sabi mo malapad. Ang sabi ng survey, boom! Sport na ang gamit ay maliit na bola. Sabi mo tennis. Survey says, meron. Bukod sa leon, pwede kang lapain ng anong hayop. Sabi mo tigre. Sabi ng survey, boom! Magbigay ng isang blood type. Ano bang blood type? O. Okay, O din. Kaya siguro yun ang top of mind. Most common yan. Diba? Survey says, whoa! 49 to go. Michelle, balik na tayo dito. Let's welcome back, Tots. Tots, welcome back. Thank you. Alam mo na to. Tots, ula lang. Sa tingin mo ilan nakuha ni Michelle? 150. Tama? Wow! Talaga? 151. Wow! Oh my God! Anyway, makikita po ng viewers sa bahay ang sagot ni Michelle.
Give me 25 seconds on the clock. Here we go, Tots. Ang nyug daw ay tree of life. Anong parte ng punong nyug ang nagamit nyo na sa bahay? Bunga. Tagalog word na pandescribe sa ilong ng tao. Matangos. Sport na ang gamit ay maliit na bola. Tennis. Golf. Bukod sa leon, pwede kang lapain ng anong hayop. Buhaya. Magbigay ng isang blood type. B+. Let's go, Tots! Sport na ang gamit ay maliit na bola. Ang sabi ni Tots ay golf. Meron yan! Ang sabi ng survey natin sa golf ay... Okay, ang top answer natin dito ay ping pong or table tennis. Magbigay ng isang blood type, sabi mo ay B+. Ang sabi ng survey ay... Top answer ay O. Nasagot mo. Wow. Ang nyug daw ay tree of life. Anong parte ng punong nyug ang nagamit sa bahay? Ang sabi mo yung bunga. Mismo, the fruit. Survey says... Ang top answer doon ay dahon. Top answer sa ilong ay malapad o pango. Nasagot ni Michelle. At ang pwedeng lumapa ay tigre. Nasagot na. Top answer, tigre. Congratulations, Schools Masters. You've won a total of 200,000 pesos. Maraming salamat. Thank you, Dina. Thank you very much for joining. Sana maulit-ulit next time. Ay, sana po. Salamat. At syempre, guys, ako, thank you. Lai, thank you for being here. I'm sure maraming natutuwa yung mga manonood natin, mga fans yung play. Wow. To all our fans, to the volleyball community, maraming salamat po. Sana nag-enjoy kayo sa episode na to. I-share din po natin ang ating mga national team players and also mga Pilipino na lalaban sa Olympics this That's coming right, sa Paris. July, August. Wow. Muli, congratulations at maraming salamat sa inyo. Buong Hulyo, panalo, kaya tutok lang po kayo. Maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo, kaya makihula at panalo dito sa